Ang point po nun kasi kung itutuloy natin yung video, siguro dahil alam nyo na naman po, no, Netflix, The Mind Explained, Season 2 about brainwashing. Dinidiscuss po dun yung part ng brain, yung dorsolateral prefrontal cortex. Naka-offline kasi yun eh. Nung in-MRI nila yung mga brain ng mga na-radicalized, no, nakita nila yung part o region ng brain na responsible for critical thinking at saka um, logical evaluation, decision making, recognizing manipulation, offline siya eh. Ibig sabihin, hindi siya gumagana. Dahil yun sa mga high pressure emotional environments, because of fear, sa takot na nararamdaman nila, nagsa-shutdown siya yung logical thinking. Ah, Kaya nakakaramdam tayo minsan na kung pupunta tayo sa religion na if you leave God, God will curse you. That is a very powerful fear manipulating tactic, no? Ng maraming mga religion, especially yung mga cults na tinatawag, yung mga kulto. Na I'm not saying kung sino, pero I think alam nyo na yan mga kapatid, meron kayong idea. Tsaka yung tinatawag na repetition ng indoctrination. Actually, Brad CJ, yung salitang indoctrination, nung ang pinag-aralan ko, mali siya eh. Do you agree, bro? Exactly, tol. Kaya nga binanggit ko nung mga unang ano ko na yan eh. Sinabi ko, yung doktrina actually, hindi naman ginawa ng mga unang Kristiyano yan. At yung indoctrination, actually, it's a form of mind conditioning at brainwashing. One by one, naririnig ko na yung mga maling aral. Siguro hindi some other time na lang natin po i-discuss. Hanggang, yun nga, yung asawa ko, nagdidebate kami habang nakikinig kami ng paksa. Sabi ko, mali eh. Mali ang paliwanag ka ako. Debate kami. Yun naman ang gusto ko sa misis ko. Ah, Hindi siya pabor dahil asawa niya ako. Panig agad siya sa akin. Debate kami. Until one time, merong itinuro kung naaalala niyo pa po si Brad Daniel. Ang sitas, hindi ko na maalala tol siguro kung naaalala niyo. Something about ang punto kasi doon ni DSR is ginamit niya yung salitang karamihan. Hindi karamihan ng nasa loob sumasampalataya. Pero nung tignan ko yung English, hindi naman pala. Kasi ang pinalabas niya doon sa talatang yun, pinalabas niya doon, hindi naman pala karamihan ng nasa loob ng iglesia sumasampalataya. Karamihan lang, pero hindi lahat. Nung binasa ko siya sa English, kasi yung Bible na meron tayo, tol, diglot na. May English siya, may Tagalog. Nung tinignan ko, ang nakalagay, multitude. Hindi karamihan na ibig niyang palabasin na like more or less, parang gano'n. Ano. Tapos, doon din nung mismong pagkakataon na yon, binuklat ko yung Biblia, may nakita akong talata. Sa Mateo yata, yung 5. Nakalagay doon. Nung nakita ng Panginoon yung mga Hudyo, nangangalat sila gaya ng tupang walang pastor at nagdalang habag siya sa kanyang kalooban. Nakita niya yung karamihan, nangangalat na parang mga pastor na walang tupa. Sa English, ang nakalagay ng salitang karamihan, multitude. Sabi ko, mali ang gamit, mali ang pagkakapaliwanag, na i-twist yung paliwanag sa Biblia. Isa pa yung, ayun, cognitive dissonance nga sa akin yun. Isa pa yung, this I consider the straw that broke the camel's back para sa akin. Kasi pagka, alam niyo yung kasabihan na yun mga kapatid, yung kamelyo, matibay ang likod niyan eh. Kaya niyang magdala ng load of weight. Pero imagine niyo yung maraming straw. Yung straw kasi, di ba, parang, hindi ko alam kung ano yung Tagalog ng straw. Parang, pagka marami, sobrang dami niya na, kahit yung isang, Extraordinary. pagka yung huli nun, dahil sa dami niya na, yung huling straw na ilalagay mo, yun na yung babali sa likod ng kamelyos. So anyway, kasabihan lang naman yun, metaphorically speaking. Ibig sabihin, pag masyado ng marami, bibigay ka na.
So, that was the straw that broke the camel's back for me. Yung itinuro niya yung unang Korinto. Actually, yan, shout out kay Kuya Onat na binigay niya sa akin yung buong file. Pinakinggan namin uli ni Mrs. Sabi ni Mrs., parang tama naman ha. Sabi ko, hindi, pakinggan mo uli. Naglilinis kami noon ng bahay. Yung ba yung sinend mo Sabi niya, sa akin parang, din? Nabasa sinend mo? ko sa'yo. Okay. Sabi ko, parang tama naman. Ay, sabi niya, parang tama naman. Di, pakinggan mo uli. Kaya niya pala nasasabi na parang tama naman. Akala niya kasi, yung salitang hidwang pananampalataya, nandun sa talata ng 13 ng Korinto. Sabi niya, basahin nga natin kasi ganun namin nire-resolve eh. Babasahin namin yung buong talata. Kung kailangan basahin yung chapter before that and chapter after that, basahin mo. Yun yung tinatawag na contextual reading para maunawaan mo. At ang katulong din yan, alamin mo yung kultura, alam mo yung history, alam mo kung sino yung nagsasalta, sino yung pinatutungkulan. Everything comes into play para maunawaan mo. Yung nga, shout out din kay Baldramil, ano? Sa kanya ko narinig, kaya ni-research ko yung terminology na eisegesis at saka exegesis. Ayun. So, binasa namin, nakita niya, ay wala pala dyan yung salitang hidwang pananampalataya. Sabi niya, saan nakuha ni DSR yun? Sabi ko, sa Galatia. Turuin mo ang dinidiscuss ni Pablo yung tungkol sa hidwang pananampalataya sa Galatia. Ipinatch niya sa Korinto. That is very intellectually dishonest kung tawagin sa psychology. Para malinlang mo yung nakikinig sa'yo. Hindi ka nagtatapat nun. Kasi iba naman yung context ng isinusulat niya at ng tinutukoy ni Pablo tungkol sa hidwang pananampalataya sa Galacia. Iba rin naman yung dinidiscuss niya sa unang Korinto. Nung pinagbintangan ni DSR na nagtuturo ng hidwang pananampalataya, not verbatim, hindi niya sinabing verbatim, pero para sa akin, wow, this is it. You cross the line. Hindi mo pwedeng paratangan si Pablo na nagtuturo siya ng hidwang pananampalataya. You just cross the line for me. Ang point po nun kasi, kung itutuloy natin yung video, siguro dahil alam nyo na naman po, no, Netflix, The Mind Explained, Season 2 about brainwashing. Dinidiscuss po dun yung part ng brain, yung dorsolateral prefrontal cortex. Naka-offline kasi yun eh. Nung in-MRI nila yung mga brain ng mga na-radicalized, no, nakita nila yung part o region ng brain na responsible for critical thinking at saka logical evaluation, decision making, recognizing manipulation, offline siya eh. Ibig sabihin, hindi siya gumagana. Dahil yun sa mga high pressure emotional environments, because of fear, sa takot na nararamdaman nila, nagsa-shutdown siya yung logical thinking. Kaya nakakaramdam tayo minsan na kung pupunta tayo sa religion na if you leave God, God will curse you. That is a very powerful fear manipulating tactic, no? Ng maraming mga religion, especially yung mga cults na tinatawag, yung mga kulto. And I'm not saying kung sino, pero I think alam nyo na yan mga kapatid, meron kayong idea. Tsaka yung tinatawag na repetition ng indoctrination. Actually, Brad CJ, yung salitang indoctrination, nung ang pinag-aralan ko, mali siya eh. Do you agree, bro? Exactly, tol. Kaya nga binanggit ko nung mga unang ko na yan eh. Sinabi ko, yung doktrina actually, hindi naman ginawa ng mga unang Kristiyano yan. At yung indoctrination actually, it's a form of mind conditioning at brainwashing. Na matagal na yun eh. Nasabi ko na yan noon, mga kapatid. Na imbento lang yung indoctrination session na yan. Kung napapansin ninyo, while nakikinig ka sa doktrina, kailangan focus ka.
Kailangan mabuo mo. Pag hindi mo nabuo, kailangan i-make up mo yung iba. Kailangan lahat pakinggan mo. It's a form of brainwashing. Wala namang aral sa Biblia na kailangan kang mag-undergo ng indoctrination session. Dahil ang mga apostol no, ng Panginoong Hesus nun, nung nangangaral sila, wala namang ganun. Pagdating dun sa lugar, pagkatapos nilang tanggapin ng Panginoong Hesus, that's it. Tapos na. Kaanib ka na, kumbaga sa panahon natin ngayon. And pagkatapos nun, paglipat na naman nila ng bayan, kasama na yung mga bagong mga sumampalataya. Ganun lang. Kaya yung doktrina, actually, it's a form of brainwashing. Nakakloak lang yon dun sa kailangan tanggap mo lahat, kailangan naiintindihan mo lahat. Pero, ang totoo nun, ni-rewire na tayo. Nung panahon lang na nakikinig ka ng doktrina at kailangan tanggapin mo lahat kahit pa labag dun sa common na knowledge mo, kailangan mag-rewire ka. At ang nakakaano ron tol, no? After ng bautismo, nandun sa orientation yung mga financial. Na dapat kasama sana yon. Kaya nga makikita nyo mga kapatid na hindi talaga totoo na kailangan malaman mo ang lahat at tanggap mo lahat bago ka magpabautismo. Kasama sa napakahalaga. Makikita mo naman kung gaano kahalaga sa MCJ ang pera dahil lagi na, yan nga ang maraming reason kaya nag-i-exit ang ibang mga kapatid Dahil sa puro na lang pera. Bakit hindi kasama yon sa doktrina bago ilubog? Di sana bago ilubog, meron po tayong MCGI Cares. Meron tayong tulungan sa lokal, ganito ang presyo. Meron tayong Wish Concert na pinagtutulong-tulungan. Meron tayong KD-Rock na kada meron mga activities, doon po tayo pupunta. Sana kasama rin yun. Kung walang pandaraya na nakatago. Yan. Tama yung sabi mo, Tol. Yung doktrina, hindi naman talaga biblical yan. Iyon. Teka lang, Brad CJ, wala na yata tayo sa YouTube. Tama ba? Meron. Oh, meron ba? Tama ba? Tama ba yung pinapanood ko? Kasi parang Oo. Tama. meron pa rin. Kasi sabi ni Nag-ano lang, i-refresh mo lang, i-close mo lang muna yung biniview mo. sabi ni Mrs. wala daw Baka naka-ano siya, naka-playback pa, naka-open pa kasi yung previous video natin. I-close lang okay. muna niya yun. Okay. So, balik po tayo doon, the very word indoctrination kasi meron siyang negative connotation kasi usually ginagamit yan sa mga propaganda, sa mga terrorism, I just wonder bakit napili yung salitang indoctrination. Actually, pinanood ko, Brad CJ, yung video na ginawa ni Brother Stephen Castro. Is very insightful, So, kudos sa'yo, Brad. Marami kasi tayong mababasa sa Biblia, mga kapatid, na yung mga apostol at yung mga ebanghilista, wala naman silang pinagdaanan, kagaya ng sinasabi ng Brad CJ na 14-day indoctrination, dati 7 lang, tapos naging 14, meron pa nga 30 Ewan ko kung sino nakaranas nun. 30 yun, Tol, grabe. Yun yung mayroon akong dinidistino sa Middle East nun. Talaga namang hindi niya matapos-tapos. Kasi Yes, paano ka ilulubog? May skip siya. Nasa disyerto siya. Kailangan pa siya sunduin. Nako, grabe yun. 1 taon ata yun bago siya nabautismohan. correct. Kasi kung titignan talaga natin ang utos
Kasi dyan tayo na linlang mga kapatid with CJ. Yung salitang, yung 4:6 ng Korinto yata yun, ano? Na sa amin mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nasusulat. Diyan tayo na humaling na parang masyado nating hinangaan si Brad Eli na ang galing, lahat ng sinasabi galing sa Biblia. Well, ang isang tao na sabihin nating nakita na kung ano yung pagkakaiba nung itinuturo sa atin sa loob o yung the very word indoctrination, nung kasing lumabas tayo, admittedly, siguro ganun ka rin, Tol, nung namatay si Bradelli, doon ako nakapag-isip-isip, doon ako nagbasa-basa uli ng Biblia. Kasi inaamin ko, kahit manggagawa na ako, siguro kung di naman natatanong ng mga kapatid, sino ba si Brad Ace? Yan, Dumating tol. po kasi ako, Nakat kita, napasok mo yan eh. sige. Actually, inuulan ako ng ilan ng mga PM. Nakikita ko lang eh. Sino po ba si Brad Ace? Sino ba? So, medyo pumasok kasi kagad tayo ng topic eh. Pero ang dami nagtatanong sa akin dito, sino ka raw ba? So, pupunta po tayo dyan, mga kapatid. Pero, diretso po muna tayo doon sa topic. And then after nun, meron namang privilege speech din mamaya si Brad Ace. Hintayin lang po natin, mga kapatid. Sige, Tol, go ahead. Ayan, salamat po sa Diyos. So, konting background lang po mga kapatid. Naanib po kasi ako December 1997. And almost immediately, the following year, nagmanggagawa na po agad ako. Dahil udyok din ni Brad Eli, yun ang naramdaman ko. Pumasok agad ako ng ministeryo ng pagkamanggagawa. Kaya nga habang nag-aaral pa lang ako ng college noon, parang isang taon na lang tapos na ako ng college. Ang course ko Bachelor of Science, major in Psychology. Natapos ko naman, awat tulong. Although dinatna na ako ng turo noon na malapit na, babalik na ang Panginoon, huwag na tayo mag-aral. Parang tinabangan na rin ako mag-aral noon Pero awa Ikaw, naman ng Tol, Diyos. nakatapos ka eh. Ako talagang pinanindigan ko yung kinatamaran ko na yung pag-aaral at nag-focus na ako at alam ko ay 10 taon na lang, matagal na. Matagal na yung Yes. 10 taon. Yes. So, yun nga kasi mga kapatid with CJ, yung lens na pinoportray ni Brad Eli as if merong magnifying lens ah, hindi ina-apply yun sa kanya. Lagi lang outward ang projection. Hindi pwedeng i-apply sa kanya yun. Pero kung titignan mo yung Biblia, mga kapatid, hindi naman ganon. Yung 4:6 ng Korinto, wag hihigit sa bagay na nakasulat. Kung titignan mo mga kapatid, sa 28:19 ng Mateo, ang nakalagay doon, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismohan sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito ako'y sumasa inyo o sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kung makikita po natin yung order, gagawin mo ng alagad yung lahat ng mga bansa. Tapos, pag nagawa mo ng alagad, babautismuhan mo sila. At pagka nabautismuhan sila, tsaka mo ituturo yung mga utos ng Panginoon. Pero sa relihiyon na pinanggalingan natin, magkaiba. Inuuna muna yung doktrina at tatanungin ka pa kung sumasampalataya ka. Doon tayo kasi na-hook no? Pero sa Biblia kasi hindi ganun yung order na tinatawag. For some reason, napaniwala tayo na baligtad ang order. Kailangan muna tayong maaralan, mabautismohan, at saka pa lang tayo tatawaging alagad. Sa madaling sabi ngayon, Tol, ang tawag dyan sa Pilipinas sesto gang. Alam mo yon? Bakit? Bakit daw? Yung sesto gang kasi yung nasa bus na pag upo mo dyan sa bus at may umakyat yung nagtitinda ng mani, sesto, ang gagawin nung
napakamot ka lang sa ulo or napagalaw ka lang ng maliit kukunin yung sesto, tutusukin yung sesto nung straw. Aabot sa iyo. Ay, hindi, nagkamot lang ako. Ay, paano to? Nabutas ko na. O, sesto gang. Parang gano'n na nangyari sa atin. Yung ba yung tinatawag na nabudol o na-scam? Exactly. Ayun. So, yun po mga kapatid. Ibang-iba kasi yung tinuturo ng Biblia, mga kapatid. Kaya nga nung nagsimula na akong magbasa uli, dumaan ako sa lahat tayo alam ko dumaan dito, hindi pwedeng hindi. Yung kung tawagin ng psychology, yung sunk cost fallacy. Nagkaroon na ako ng pagtatalo ng isip. Yung sunk cost fallacy po kasi mga kapatid, ano yun isa yung psychological pain ng realization. Yung realization na yun, masyadong immense siya sa ating isip. Kaya ang isipan natin para wag magkaroon ng pagtatalo o pag-aalinlangan, bumubuo siya ng isang depensa para hindi magkaroon ang pag-iisip kasi gusto niya isa lang ang isang bagay lang ang pinapaniwalaan niya at a given moment. Hindi pwedeng magkaiba o magkasalungat. Kaya yung primary defense ng cognitive bias na tinatawag, yun nga yung sunk cost fallacy, mga kapatid. Yun yung tendency ng mga tao na ipagpatuloy na lang yung kanilang paniniwala kasi masyado na silang malalim o significant na yung investment nila. Masyado ng maraming oras ang ginugol nila, panahon, effort, at pera. Evident yan. Kaya yung imbis na i-cut nila, yung sa financial world, may tinatawag silang cut your losses. Na imbis na mas lalo pang lumalim o lumaki yung iyong pagkatalo o pagkalugi, i-cut mo na lang yung losses nila. Sa isipan natin, hindi ganon. Yung sunk cost fallacy na tinatawag, the more na masyado na tayong invested sa isang paniniwala, sa isang bagay, the more na nag-i-invest pa tayo. Pagka relihiyon naman ang pinag-usapan, when we are invested so much in our faith, ang gagawin natin, masyado na tayong double down natin. Aatin pa tayo ng mga gathering, magbibigay pa tayo ng mas malaki, mas lalo tayo makikisalamuha. Yun yung mga gawain natin na ginagawa natin sa church. Yung personal sacrifices na ginagawa natin sa ngalan ng ating paniniwala, it becomes harder for us to walk away. Kaya nga yung each investment, it acts like another bar sa cage para tayong nakakulong kasi. The more na hindi natin tinatanggap yung pagtatalo sa isip natin, para lang tayong nagdadagdag ng bara sa kulungan na kinalalagyan natin. Ayan. Meron kasing massive investment sa isipan natin. Kaya yung isip natin, idini-deny niya na lang yun. Tama nga tol. Kaya nga yung sinasabi mo nga kaya marami na hindi maka-exit kasi ang laki na nang na-invest nila. Yes. And yung fact pa na dahil iniwan nila lahat ng kaibigan nila sa labas, ako may mga kaibigan ako tol na na kapatid na manggagawa pa nga hindi makaalis kasi nandiyan ang kabuhayan niya. Ang asawa niya hindi niya alam kung open-minded o hindi. So nag-aalala siya. Pag nalaman ng asawa niyang nanonood siya sa atin, hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanila. Yung mga ganun. Kaya tama yung sinasabi po ni Brad halagang ang ginawa kasi sa atin after nung mind conditioning, nakapag-invest ka ng kaunti doon sa ilang araw mo, ilang gabi ka nagpuyat Kaya napilitan ka magtaas ng kamay. Sige na nga, subukan ko na. Pag nandiyan ka na, ayan na. Kaya tumagal ka, naka 5 taon, naka 10 taon, heavily invested ka na. Ang hirap ngayong umalis. Yes. So,
Iyon yung nangyari sa akin. Sa akin medyo malala ano, Brad CJ, kasi ayan, saksi ko yung asawa ko. Um, May mga times, mga kapatid, nung naging aware na ako at bumabasa na ako ng Biblia, mayroon na ako mga napapansin na mga inconsistency sa mga aral na itinuturo sa atin. Ang natatanong ko sa sarili ko, hindi ganun yun eh. Kahit nung si Bes pa nagpapaliwanag, hindi ganun yun. Nagiging matamlay na ako, hindi na ako nakakaramdam nung spiritual na kaligayahan. Mapapansin ako ng misis ko na, o bakit tulala ka? Bakit wala kang kibo? Inaamin ko sa kanya, sabi ko parang hindi na ako masayang nakikinig. Ako kasi, tayo kasi tol, at least yung mga manggagawa, ganun din yung mga kapatid. Naturuan kasi tayo, na-train tayo ni Bes. Kasi sabi naman sa Biblia, di ba, yung ngala-ngala, lumalasa yan ng pagkain. At ang tainga, lumalasa ng pakinig. Naturuan tayo kung ano yung tama at mali. Yun nga yung tanong ko sa isang bautisador. Active pa siya. Bumisita sa akin dito nung Sunday. Sinabi ko sa kanya, actually tanong ko to sa lahat eh. Sabi ko, paano mo malalaman ang isang bagay ay mali? Hindi nila nakuha yung tamang sagot eh. Actually, kay best ko narinig yun eh. Para malaman mo kung ang isang bagay ay tama, dapat alam mo kung ano yung mali. Kasi sabi ko sa kanya, you wouldn't have known the truth or you wouldn't have known the lie even if it's staring you right in the face kung hindi mo naman alam kung anong tama. May mga nakikipagtalo sa akin, hinahatulan ako nung nalaman nilang umalis ako. Teka, wag niyo muna akong hatulan. Kasi pare-pareho naman tayong nakikinig ng aral eh. Pero yung bang naririnig ko, narinig nyo? Di ba hindi naman? Pero yung mga umexit na bukas ang kanilang mga isip, nakita nila, no, na-discern nila kung ano talaga yung katotohanan. Kaya nga sila umalis eh. Yun yung kapangyarihan ng cognitive dissonance. Mga kapatid, tol, may mga times, matutulog na lang ako, yun pa rin ang iniisip ko. Nire-reconcile ko yung aral. Talagang hindi ka ako ganun. Matutulog ako, paggising ko, the first thing that pops in my head is, yun uli. Paulit-ulit yun, day in, day out. Pag wala akong ginagawa, hindi ako busy sa trabaho, papasok na naman yung ganong isipin. It's a mental torture para sa akin. Until one time, after a few months, naalala ko nun, pagkalabas ko ng shower, nagtapis lang ako ng tuwalya. Nanikluhod ako. Hindi ko kinaya yung mental breakdown. Nanikluhod ako, humagulgul ako na parang bata. Umiiyak ako. Nananalangin ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, make it stop. Hindi ko naman gusto tong nararamdaman ko eh. Alam ko naman ang loyalty ko, kako. Alam ko naman ang pananampalataya ko. Pero bakit ganito? Kung ako ang masama, sana alisin mo sa akin to. Kung mali naman yung naiisip ko, sana tulungan mo naman ako. Hindi ko na po talaga kaya. Pero kung meron kang gustong ipahiwatig, meron kang gustong iparating sa akin, tulungan mo sana ako. Those were the very prayers na nausal ko sa Diyos. Sabi ko, tulungan mo ang iyong bayan. Maawa ka sa mga anak mo. Maawa ka sa mga tao na naniniwala sa iyo. Abutin mo ang kamay namin. Sino ang sasagip sa amin kapag ka meron ng bumabago ng aral mo? We don't recognize these teachings anymore. And yun, pagkatapos kong manalangin, ilang araw lang, yan na, nagdatingan na yung mga videos, yung mga talata sa isip ko. One by one, naririnig ko na yung mga maling aral. Siguro hindi some other time na lang natin po i-discuss. Hanggang, yun nga, yung asawa ko, nagdidebate kami habang nakikinig kami ng paksa. Sabi ko, mali eh. Mali ang paliwanag ka ako. Debate kami. Yun naman ang gusto ko sa misis ko. Hindi siya pabor dahil asawa niya ako. Panig agad siya sa akin. Debate kami. Until one time,
merong itinuro kung naaalala niyo pa po si Brad Daniel. Ang sitas, hindi ko na maalala tol, siguro kung naaalala niyo. Something about, ang punto kasi doon ni DSR is, ginamit niya yung salitang karamihan. Hindi karamihan ng nasa loob sumasampalataya. Sana nakita ko yung talatang yun eh. Pero nung tignan ko yung English, hindi naman pala. Kasi ang pinalabas niya dun sa talatang yun, siguro paki-word search mo, pakitulungan ako with Jericho. Pinalabas niya dun, hindi naman pala karamihan ng nasa loob ng iglesia sumasampalataya. Karamihan lang, pero hindi lahat. Nung binasa ko siya sa English, kasi yung Bible na meron tayo, tol, diglot na. May English siya, may Tagalog. Nung dinignan ko, ang nakalagay, multitude. Hindi karamihan na ibig niyang palabasin na like more or less, parang gano'n. Ano. Tapos, doon din nung mismong pagkakataon na yon, binuklat ko yung Biblia, may nakita akong talata. Sa Mateo yata, yung 5. Nakalagay doon, nung nakita ng Panginoon yung mga Hudyo, nangangalat sila gaya ng tupang walang pastor at nagdalang habag siya sa kanyang kalooban. Nakita niya yung karamihan, nangangalat na parang mga pastor na walang tupa. Sa English, ang nakalagay ng salitang karamihan, multitude. Sabi ko, mali ang gamit, mali ang pagkakapaliwanag, na i-twist yung paliwanag sa Biblia. Yun. Tapos, isa pa yung, ayun, cognitive dissonance nga sa akin yun. Isa pa yung, this I consider the straw that broke the camel's back para sa akin. Kasi pagka, alam niyo yung kasabihan na yun, mga kapatid, yung kamelyo, matibay ang likod niyan eh. Kaya niyang magdala ng load of weight. Pero imagine niyo yung maraming straw. Yung straw kasi, di ba, parang, hindi ko alam kung ano yung Tagalog ng straw. Parang, Ano pagka ba yun? marami, sobrang dami niya na, kahit Straw yung rin ata isang, eh. parang ano nga yun, tol? Straw rin ata sa Tagalog. Straw ba yun? Hindi ko rin alam. Basta siguro kung ano man yun. Pagka yung huli nun, dahil sa dami niya na, yung huling straw na ilalagay mo, yun na yung babali sa likod ng kamelyos. So anyway, kasabihan lang naman yun, metaphorically speaking. Ibig sabihin, pag masyado ng marami, bibigay ka na. So, that was the straw that broke the camel's back for me. Inong itinuro niya yung unang Korinto. Actually, yan, shout out kay Kuya Onat na binigay niya sa akin yung buong file. Pinakinggan namin uli ni Mrs. Sabi ni Mrs., parang tama naman ha. Sabi ko, hindi, pakinggan mo uli. Naglilinis kami noon ng bahay. Yung ba yung sinend Sabi mo niya, sa akin parang, din? Nabasa ko. sinend ko sa'yo. Okay. Sabi ko, parang tama naman. Ay, sabi niya, parang tama naman. Hindi, pakinggan mo uli. Kaya niya pala nasasabi na parang tama naman. Akala niya kasi, yung salitang hidwang pananampalataya, nandun sa talata ng 13 ng Korinto. Sabi niya, basahin nga natin kasi ganun namin nire-resolve eh. Babasahin namin yung buong talata. Kung kailangan basahin yung chapter before that and chapter after that, basahin mo. Yun yung tinatawag na contextual reading para maunawaan mo. At ang katulong din yan, alamin mo yung kultura, alam mo yung history, alam mo kung sino yung nagsasalta, sino yung pinatutungkulan. Everything comes into play para maunawaan mo. Yung nga, shout out din kay Baldramil, ano? Sa kanya ko narinig, kaya ni-research ko yung terminology na eisegesis at saka exegesis. Ayun. So, binasa namin, nakita niya, ay wala pala dyan yung salitang hidwang pananampalataya. Sabi niya, saan nakuha ni DSR yun? Sabi ko, sa Galatia. Tuloy mo ang dinidiscuss ni Pablo yung tungkol sa hidwang pananampalataya sa Galatia. Ipinatch niya sa Korinto. That is very intellectually dishonest kung tawagin sa psychology. Para malinlang mo yung nakikinig sa'yo, hindi ka nagtatapat nun. Kasi iba naman yung context ng isinusulat niya at ng tinutukoy ni Pablo tungkol sa hidwang pananampalataya sa Galatia. Iba rin naman yung dinidiscuss niya sa
Unang Korinto. Nung pinagbintangan ni DSR na nagtuturo ng hidwang pananampalataya, not verbatim, hindi niya sinabing verbatim, pero para sa akin, wow, this is it. You cross the line. Hindi mo pwedeng paratangan si Pablo na nagtuturo siya ng hidwang pananampalataya. You just cross the line for me. Kasi alam ko aware ako dun sa Galatia 1:8. Ang sabi dun, tatapot kahimat kami o isang anghel na mula sa langit, mangaral sa inyo ng iba sa aming ipinangaral sa inyo, matakwil. Doon na ngayon nagkaroon sa akin ng end nung tinatawag na cognitive dissonance. Natapos na yung cognitive dissonance ko. Kasi as if meron na akong naririnig sa kalooban ko. Sabi nga nun tinig na, di ba totoo naman na kahit ipakita ko sa'yo yung katotohanan, mas paniniwalaan mo pa rin ng tao. Parang sa isip ko, kasi you have to make sense of it. Sa isip mo kasi nagtatalo, no? Sabi ko, what do you mean? Kahit alam mo na nangangaral na ng mali, paniniwalaan mo pa rin siya. You will choose to look the other way. That is the very essence of sunk cost fallacy. Na para itigil mo na lang, i-silence mo na lang yung bias na naririnig mo na kontra sa paniniwala mo. You have to look the other way. Just keep moving on. Sumamba ka, makinig ka, dumalo ka. You would just silence that little voice inside of you. Kasi hindi yun flaw ng ating brain. It is one of our feature ng brain natin kasi. Pero hindi niya ine-entertain yung dalawang bagay sa isang pagkakataon. Ayun. So, doon natapos sa akin. Sabi ko, doon ko na pagpasyahan, sabi ko, ang loyalty ko kasi, although I have nothing against Bes, just like you, Brad CJ, I have nothing against DSR. As a person, wala akong masasabi kay DSR. Mabait siya eh. Pinakitaan niya ako ng mabuti. Wala siyang pinakitang masama sa akin. Napalapit ako sa kanya. At one point, I would say, what's the word? Hinalal? Ano ba yun? In a point? Hindi. That's the word. Parang, kasi as MMC, hindi ako dumaan sa local choir, district choir, division choir. Ano agad MMC agad eh. Kaya nga, meron pang mga nang intriga o bakit Ikaw, di tol, isa ka sa no? Di ba isa ka sa mga pioneer sa MMC? Well, hindi naman pioneer. Kumbaga parang huling kabit na ako kasi 97 nga, no? Pero ikaw yung parang huling kabit doon sa mga pioneer. Parang ganon, oo. Sa pagiging, anong tawag doon? Yung mga naka-Amerikanang, KSP? Oo, KSP. Oo. Ako alam ng mga matatandang kapatid, kaibigan sa pangalan. Pero pinromote din ako ni Brad Daniel noon. One time sinabi niya sa akin, ba't di ka pa magpatahi ng uniforme? So, por tao, mabait sa akin si DSR eh. Wala akong masasabi sa kanya. Pag umuwi kami ng Pilipinas, I make it a point na I go to him sa opisina niya, sa Apalit. Very recently, nung umuwi kami ng January, ganun din. But my loyalty ends sa tao pag ang pag-uusapan na natin ay paninindigan at pananampalataya.